Hello, ito po ulit si Attorney Jeff Martinez at muli po akong nagbabalik dito sa ating YouTube channel para po magbigay lang ng updates. Pasensya na at matagal na po akong hindi nakakapag-update ng videos dahil medyo naging busy po tayo sa ating mga kaso. So ngayon po, naisipan kong gumawa ng video tungkol sa aking karanasan sa pagkukuha ng bar exam. So yung bar exam po, medyo napapanahon ngayon dahil bar season at ito pong linggo, anong petsa na nga ba yun? September 24, yun po yung magiging last day ng bar exam ng ating mga magte-take ng bar ngayon. And we wish them all good luck sa kanilang pag-exam at sana po marami po sa kanila ang makapasa. Gusto naman po natin na sabihin na sana lahat sila makapasa. Medyo alam po natin na ang katotohanan, talaga pong meron pong hindi pinapalad sa mga ganitong klaseng exams. Okay. So gusto ko lang pong i-share yung aking karanasan sa pagte-take ng bar exam. Ako po ay gumraduate sa FEU noong 2011 at nag-take po ako ng bar exam ng November 2011. So sa kabutihang palad, ako po ay pumasa at ako po ay naging abogado at naging membro ng bar noong March 23, 2012. Okay? So yung karanasan ko naman po sa bar exam, ako naman po kasi ay hindi ako yung straight A student na tinatawag. Hindi po ako magaling na magaling doon sa academics. At ako po ay medyo pasaway dahil mas inuuna ko po yung aking mga extracurricular activities tulad po ng pagsali sa mga moot court competition, debate competition, yung atin pong mga organizations na sinasamahan sa labas ng school. So marami po akong ginagawa bukod sa aking pag-aaral na hindi ko naman po dapat ginagawa dahil nakafocus ako dapat sa pag-abogado o sa pag-aaral. Pero yun po yung nangyari. So, meron pong panahon na talagang may mga subject akong hindi pinasa na nabawi ko naman po pagkatapos. At nakagraduate naman po ng matiwasay. Ngayon sa bar review, may kanya-kanya po talaga tayong estilo. Hindi po lahat ng estudyante para pareho. So, dapat po ay titingnan natin kung saan po naayon yung ating pagre-review. Saan, ano pong klase ng review yung mas nababagay para sa atin. So kung kayo ay nagre-review o nagte-take ng bar exam, medyo late na po yung advice na to. Pero kung kayo ay magte-take ng bar exam sa susunod, siguro po may mapupulot kayo kahit papano. So unang-una po ay iba po lahat ng ating estilo. Hindi po ibig sabihin na umaandar yung estilong ganito para sa isang tao ay aandar po para sa lahat. Meron po yung gusto na 3 ulit po babasahin yung libro at kaso para masabi na talagang nabasa na nila at alam na nila lahat. Pero ito po yung mga fast readers na tinatawag. Ibig pong sabihin mas mabilis po silang magbasa. Meron naman po mga kagaya ko na mabagal po sobra na magbasa. Kaya yung oras po na ginugugol ko para sa isang kaso ay mas matagal para basahin ito. Ang kabutihan naman, siguro ganun talaga yung aking estilo ng pag-aaral. Hindi ko naman po kailangan ulit-ulitin pa dahil masyado na pong matagal yung gugugulin kong oras doon sa aking pagbabasa. Kaya isang basa lang po medyo okay na. Siguro mag-uulit ako doon sa mga ibang bagay. Pero kung yung kwento ng isang kaso yung titignan ko, medyo okay na po ako doon. Ang madalas po na inuulit na basahin para sa akin is yung mga codal provisions na tinatawag o yung aktual na batas na babasahin mo para po magkaroon ka ng memory retention naman para dun sa mga batas na yon. Pagkatapos po, hindi po pwede na puro pag-aaral lang. Habang nagba-bar exam ka po, sabi nga nila, 3 po yung iyong piniprepare. Ang una is yung utak mo. Kailangan
prepared ka na mag-exam, nakakapag-aral kang mabuti. Pangalawa, kailangan pong i-prepare yung iyong pangangatawan. Kailangan po malakas ka physically, healthy, at hindi ka po nagkakasakit. Kung hindi, maapektuhan din po yung iyong pagre-review at posible na maapektuhan din ang iyong pag-exam. Pangatlo is yun po yung tinatawag nilang spiritual readiness. Para sa akin po, isa din yun sa mga pinaka-importante. At para dun sa mga nagba-bar exam, siguro po yung pagte-take ng bar exam, yung isa sa mga panahon kung saan sila ay pinaka-reliyoso. Lahat po ng santo, lahat ng simbahan, halos pinupuntahan para lang ipanalangin na sana kami ay pumasa. Okay. So ito po yung aking mga napagdaanan din. Para sa akin, mas effective yung sa akin po kasi paiba-iba nga po tayo ng estilo. Yung aandar po sa akin, posible na hindi umandar para sa inyo. Noon pong panahon na yon, natapos po yung aming semester, o yung parang graduation namin for law school, March or April. So simula March or April, nag-start na po ako dun sa aking review at yung bar exam ay November. So medyo mahaba-habang panahon din po yon para mag-review. At yung panahon po na yon, yung 2011 bar exam, yun po yung 80% multiple choice questions. So, pinalad po ako dahil medyo pangit yung aking pagsulat na hindi ko na po kailangan magsulat. At sasagutan ko lamang po yung bibilugan o shade ko yung tamang sagot base sa mga pagpipilian. Okay. So, nung panahon po na nag-bar ako, mahaba-haba din yung aking ginugol. At bawat subject siguro, hinati-hati ko po eh. So, kung meron akong from March, April, May, June, July, October, November, meron po akong around 5 months to prepare for November. At dun sa 5 months na yun, hinati ko po yung subjects ko in yung panahon to review yung 8 subjects at that time. Hindi ko matandaan kung 7 or 8, but hinati ko po yung mga subjects ko doon sa 5 months na aking meron ako para mag-review. So, depende po kung gaano kahaba yung subject, gaano kahirap, at gaano karami yung dapat kong review, kung ilang araw po yung ialat ko. Kung hindi ko po matapos yung isang subject doon sa allotted time, mag-move na po ako doon sa next. At hanggang matapos ko po yung lahat ng subjects. Kung maaga ko pong matapos yung isang subject, babalikan ko po yung hindi ko natapos. Ngayon, yung daily routine ko naman is magigising ako ng maaga. Siguro magigising ako mga 6 to 7. Hindi na po masyadong maaga, alam ko, para sa iba. Tapos ako ay mag-aaral ng mga 2 hanggang 3 oras sa umaga. Yung pagkatapos po ng pag-aaral ko ng 2 at 3 oras, kasi para sa akin, kailangan ko namang ipahinga din yung para ma-refresh yung utak mo. Kailangan mo rin magpahinga at gumawa ng ibang bagay para hindi ka po nababurn out doon sa pag-aaral. So pagkatapos kong mag-review ng 2 to 3 hours sa umaga, mag-gym naman po ako, mag-exercise, magbabasa ng ibang bagay. O, nagbabasa pa rin ako, pero hindi na po yung law books. Minsan po meron yung mga novels na aking binabasa nung panahon na ako'y nagre-review ng bar. At pagkatapos po noon, mga bandang alas 3, alas 4, babalik na naman po ako doon sa review. Ngayon, kung medyo maganda po yung aking review, yung aking mood to review ng even in the afternoon, itutuloy ko po yung review kahit mga 1 o 2 oras sa gabi. Pagkatapos po noon, magpapahinga na po ako. In between, pwede po na gumawa ng ibang bagay para hindi ka ma-burn out masyado. At dapat po alam nyo kung kailan kayo dapat magpahinga at kailan kayo dapat mag-aral din. So, sa akin po, naging effective yung
siguro maximum sa isang araw, mga 5 to 6 hours na aral. Tapos yung the rest is gumagawa naman po ako ng mga ibang bagay para po hindi ako ma-burn out doon sa aking pag-aaral. Ngayon, hindi ko po sinasabi na lahat po ay dapat gumawa ng ganun kasi hindi po yun epektibo sa lahat. Meron po na kailangan o mas ginaganahan sila na mag-aral o mas effective sa kanila yung mag-aaral sila ng mas mahabang oras sa isang araw. Ang sinasabi ko lamang ay hindi po pare-parehas yung ating ang ating pamamaraan ng pag-aaral. Kaya para sa akin, yun po yung naging epektibo at maaari na para po sa iba, maging epektibo din po yon. Kaya po, ang sa akin lang is dapat po within your law school from first year to fourth year, malaman nyo na kung ano po yung epektibong paraan ng pag-aaral para sa inyo. Kung sa inyo po yung mas maiksing oras para po hindi kayo nababurnout o mas effective sa inyo yung nag-aaral kayo ng mas mahabang panahon. Hindi po ibig sabihin na mas magaling ka kung mas mahaba yung oras mo sa pag-aaral o mas magaling ka dahil mas maiksi yung panahon mo sa pag-aaral. Ang ibig lang po sabihin, mas epektibo para sa iyo yung ganang pamamaraan para po matandaan nyo ng mabuti yung inyong binabasa at pumasok sa inyong mga utak yung inyong pinag-aaralan. So, yun lamang po at sana marami po ang makapasa ngayong bar exam 2023. Maraming salamat po. Please subscribe and like the video. Thank you very much.